Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, ayun, relax na relax lang ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, nasa bahay lang tayo maghapon at hindi tayo lumalabas kasi nga kagabi nagnomo-nomo kami ng bonggang-bongga at ayun, so nabangenge ang lola ninyo. Pero syempre bawing-bawi na dahil nakatulog naman tapos pinaglutuan ako nino ng mainit na sabaw. Oho, kaya happy ang lola ninyo. So, yan! So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Miss China. After ng ilang taon na na-unplace sila, 2013, pumasok sila sa top 16, tapos naulit ito noong 2017. Pumasok sila sa top 16, tapos noong last year, naka-top 30 sila, and then this year ay top 12 sila. So, yon. So, iba na talaga ang eksena ngayon ng China. In fairness, yung pambato nila sa Miss Universe ngayong taon na to ay talaga namang masasabi ko bongga. Gusto ko, yung unang kita ko pa lang sa kanya doon sa may hotel na unang-una nilang pinuntahan, yung arrive nila, gusto ko kagad yung personality ni China. Talagang meron kang makikita sa kanya nakakaiba na parang ay, ang ganda. So, yun. So, para siyang supermodel. Tapos, yung personality niya sobrang ganda. Kaya hindi rin ako nagtaka kung pumasok yan sa top 30, tapos naka-top 12 kasi talagang palaban naman si bakla. At kahit yung sa swimsuit round nila, di ba? Talagang remark talaga siya sa atin lahat. Kaya, I'm happy for China na naging Miss Universe Asia. So, yon. So, talagang masasabi ko na deserve naman niya ang title na yon, di ba? So, yon. So, congratulations sa China at sana sa susunod na taon makakuha uli sila ng pambato na katulad ng pambato nila ngayon. So, yan! Good luck, di ba? In fairness, so deserve niya yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, naghahanda na ng todo-todo ang ating binibining Pilipinas International na si Katrina Johnson. Oh, ayan. So, sabing ganun, kung hindi daw nanalo ngayong taon na to, ay babawi daw tayo sa isang taon dahil ang ating pambato na si Katrina ay talaga namang masasabi natin na, alam mo na, palaban. So, yon. Ako, para sa akin, may ganda to eh. So, siguro, baka siya ang makapag-uwi ng title. Oo. So, nanood daw to doon sa Miss International. Tama yung ginawa niya na nanood siya. At least nakita niya kung paano yung dapat na atake na ibigay niya at ano ang paghahandang kailangan niyang gawin. May ganda, may talino, plus siguro yung execution na lang niya pag-aralan niyang maigi, no? So, yon. Kaya, ngayon pa lang, I'm so excited na talaga sa kanya. Pero maghintay muna siya ng mahigit isang taon. Kasi, tatapusin na muna niya yung reign niya bilang binibining Pilipinas. At ayun, doon pa lang siya makakalaban ng bonggang-bongga. So, good luck. Di ba? So, I'm so excited sa kanya. Sa ano bang ang ipapakita niya sa entablado ng Miss International sa susunod na taon. Sabing gano'n, ang matindi daw netong makakatapat ay si Venezuela, Colombia, na talagang handang-handa na rin yung beauty. Oho. Ay, oo, no? So, pare-parehas tayo ng Venezuela, Colombia na may ahead na isang taon bago makalaban yung mga candidates. Yes, maganda din si Miss Venezuela, o, di ba? So, kita-kita sila sa stage sa isang taon kung sino yung pinaka-bongga, kung sino yung pinaka-eksena, at kung sino ang mag-uuwi sa kanila ng corona. Patalinuhan na lang to. Charot. So, yan. Lahat sila kasi magaganda. Pero yung Colombia, parang feeling ko,
hindi sila magba-back to back. Pero yung Venezuela medyo nakakatakot yung beauty niya kasi talagang ano siya with smile, 'di ba? And then ang kalaban kasi talaga natin dito, kasi 'di ba pinakamadaming nakuha na ng corona ang Venezuela, tapos sumunod tayo. And then sinundan ni Colombia. Kaya laban. So, yun. So, good luck, 'di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Cyril Payumo, roommate si Italy. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eh, di bongga. Sana si Thailand yung roommate niya. Si Thailand kasi ang isa sa mga pinakamatindi netong kalaban ngayon dito, si Adele. Sa Asia, ha? So, parang piling ko si Adele talaga yung katapat talaga ni Cyril. Pero, naniniwala naman ako na may ibubuga naman si Cyril. At kayang-kaya niyang talagang makipagsabayan. So, good luck kay Cyril Payumo. Laban, di ba? And then, good luck din kay Miss Italy. Di ba? Bongga. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Myrna Isguera, alam na ang sign na susunod na sasalihan. Mukha bang sasali sa Miss Grand kasi nag-only number 1? Ganon. Myrna Isguera for Miss Grand in the future. Parang feeling ko pwede. Kasi may ano to may galing no? But hindi ko alam kung mananalo siya sa Miss Grand. Pero try niya. Kasi iba din yung eksena iba din yung talagang, yung ano niya, execution. Hindi ko siya i-recommend for the Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko hindi. But mas bagay siya sa supranational, mga ganon. At supra talagang feeling ko kaya niya. Or Miss Grand. Ngayon, kaya abangan natin si Myrna Isguera kung may plano pa siyang sumali very soon in the future, no? Pagkatapos ng, hindi, tapos na yung reigning niya ng Binibini, so pwede na siyang mag-ano sa isang taon, sumali. So, yan. So, tingnan natin kung sasali po ba siya sa Miss Grand or sasali siya sa supranational, mga tipong gano'n. Supranational pwede siya at saka Miss Grand. Pero, ayun nga, may sign na siya na number 1. So, mukhang mag-Miss Grand to. And then, speaking of Miss Grand, papanawat tama na sa kanya ang pangitain na matutsugi ang Miss Universe at Miss Grand na ang maghahari. Siyempre, kay Papa Nawat gusto niya yon, di ba? Pabor sa kanya yan kung magna-number 1 na talaga siya sa buong mundo. So, ito yung opportunity na dapat makuha niya na mag-number 1 kasi medyo baksak ngayon yung Miss Universe Kumbaga parang magulo ang Miss Universe ngayon. So dapat, ayan, bilang kalaban, kumbaga parang dito dapat siya umaarangkada. So siguro ang kailangan gawin ni Papa Nawat ay pagandahin pa niya ng husto ang Miss Grand, hindi lang sa production, kundi yung sistema. Kasi napaka-importante kasi ng sistema. Yung sistema kasi, yun talaga ang mag-aano sa kanya, di ba? Tingnan nyo, save si Papa Nawat. Kung sino yung nagugustuhan niyang reyna, kasi siya ang namimili ng magiging reyna. So, ayun yung nagiging niya. Kumbaga parang hindi na yung tao. Hindi katulad sa Miss Universe na nagkaroon nga ng judges. Tapos iba naman yung naging resulta, di ba? So ako para sa akin, opportunity na to na parang mag-number 1 ang Miss Grand. Truly number 1, di ba? But kailangan pagandahin, ayusin yung sistema. Kasi ayun din may problema din kasi sa sistema. Yung sistema kasi minsan magulo, minsan hindi. Lalo na, ayan, panalo ngayon ng Philippines sa Miss Grand. So, syempre, love siya at susuportahan talaga siya ng mga Pinoy. Pero, pag dumating sa punto din na parang alam mo yon na feeling na naladaya na naman tayo, ay nako, good luck. So, I hope na sana ay maging maayos yung Miss Grand. So, ako naman sa susunod na taon, kung hindi na ako naghahangad ng manalo ulit tayo sa susunod na taon. Siguro after 5 years or after 3 years. But siguro yung top 5, ayon. So, marating pa rin natin ng tuloy-tuloy, diba? So, yun. Depende kung sino ang mapipili nila. Depende kung sino ang ipapadala nila. Actually, yung Miss Grand Philippines, opportunity niya na rin to na ang gawin niya ay maging maayos din yung pageant ng Miss Grand Philippines.
Kasi parang feeling ko wala naman demand na parang, dapat ang ipapadala mo dyan ay ganito, ganito, ganito. Siguro tama lang na kung sino yung mananalo, nasasali, di ba? Kasi importante na ganun eh. Sabi ko nga ito na sana yung pagkakataon na pwedeng sumali si Michelle Arceo at maging Miss Grand. Pero kasi si Michelle, laban siya sa isang taon ng Miss Tourism. Kaya hindi pa siya makakasali, di ba? Kasi parang feeling ko pag naka-top 5, okay na yun, ganon! But good luck sa Miss Grand. Naniniwala naman ako ang Miss Grand ay patuloy na tumataas. Yung engagement kasi nila maganda din, di ba? So, yon. And then, let's see. Eto, Mexican fans, pumalag, bakit nyo hinuhusgahan si Fatima? Wala ba siyang kay maging Miss Universe? Ayan. So, ngayon, hindi pa rin matanggap ng tao na si Fatima ang nanalo. Pero sa totoo lang, itong si Fatima ay nagiging mataas yung engagement niya talaga sa lahat. Yung alam mo yon, yung parang nag-aabang sa kanya, kung ano yung mga eksena, kung ano yung mga gagawin niya. So, minsan, parang feeling ko, wala namang kasalanan talaga si Fatima. Ang may kasalanan yung organization. Yung kung paano nila inilagay dyan si Fatima sa alanganin na sitwasyon na yan. Kaya ang nababara, etong si Fatima yung sinasapol talaga ng lahat. But ako parang feeling ko, siguro mas maganda, hintayin natin kung ano ang mga mangyayari, hintayin natin kung ano ang magagawa ni Fatima bilang Miss Universe, di ba? Kasi parang andyan na nanalo na ano pa bang gagawin natin? And di go na lang kay Fatima, di ba? So, yon. So, wala na tayong magagawa dyan. So, halimbawa, i-dethrone pa nila yan. Tapos, ipapalit naman si Thailand. So, ako parang ganun din naman. It's the same. So, mas maganda na nahayaan na natin yan siya na mamayagpag dyan ng bonggang-bongga. And then, tingnan natin sa buong taon ano ang magagawa ni Fatima. Pero sana next year naman ang Miss Universe ayusin naman ang organization. Wag naman yung parang pa-imbornal na yung eksena nila. Maganda na sana yung nangyari na tong yung Miss Universe, kung alam niyo sa totoo lang, kung pumili sila ng tamang winner talaga, yung nakita ng tao na ito yung nag-domina, ito yung nag-winner. So, parang feeling ko, ang ganda ng Miss Universe this year. Kaya lang kasi nabahiran kasi ng mga eksena, intriga, kaya parang napa-inborn na lalo yung Miss Universe. Ang ganda nga ng production, ang ganda nga ng venue, ang ganda ng mga ganap nila. Tapos, ayun, biglang pa-imbornal yung eksena, di ba? So, I hope na sana ang Miss Universe ay magkaroon ng maayos na sistema. Katulad nung dati. Nakakamiss yung Miss Universe noon, pero ngayon kasi parang ang gulo kasi ng organization no? So, I hope na sana masettle dyan ng maayos. Kaya nga, ito ang pinag-uusapan ngayon. Si Ivan, bibilin kaya ang Miss Universe? Di ba? Kasi di ba ibinibenta na nga ni Raul yung share niya. Sabi niya, gusto niya na daw ibenta. So ngayon, kung ibebenta niya, sasaluhin kaya to ni Ivan? Si Ivan na kaya ang magiging isa sa mga honor ng Miss Universe. So, mamamayagpag na ba ang Indonesia? Charot! So, yan. Anyway, kung bibilin to ni Ivan, why not? 'Di ba? Kung may pera siya, maganda din magdala ng si Ivan. And then ayun, magbati sila ni Mr. Nawat, tapos gawin niya kasosyo. Good luck sa atin, 'di ba? So, anyway, ako basta maayos. Maayos yung bibili, may alam sa pageant, at alam ko ano yung gusto ng tao. So, ako okay ako doon, kahit sino naman dyan Mas gusto ko nga sana kuhanin na ito ni Donald Trump, tapos paayos doon kay Paula Shugart uli. Why not, di ba? But, wag naman sana pabayaan ng USA yung yung Miss Universe. Ayun lang. So, I hope
na sana may makakuha talaga ng Miss Universe na alam mo yon na hindi sila nakatingin doon kung magkano ba yung mga harpat nila. Kasi ganun yung nangyayari eh. So, ayun, si Kun An, ang gulo-gulo din. O may mga eksena din, di ba? Na alam mo yon na hindi naman na kasi dapat nakisawsaw dyan sa Miss Universe kung ganyan din naman pala yung nagiging problema. Tapos, ayan, si Raul, nadagdag pa. So, I hope na sana magkaroon ng Miss Universe honor na maayos. Huwag naman sana mawala, pero magkaroon lang ng maayos na negosyo, maayos na pagpapatakbo, di ba? Maayos yung sistema. Yan, ganon. Kaya abangan natin yan. Kung matutuloy pa ba ang Miss Universe sa Puerto Rico. Ganon. At ito na nga, simula na ang Miss Cosmo. Siyempre si Bawang bidang-bida kahapon sa kanilang press con or sa kanilang panimula bilang Miss Cosmo. So, syempre, abangan natin yung mga eksena. So, ito din ba yung chance ni Bawang na umarangkada, lalo na ngayon nagkagulo sa Miss Universe. So, ano naman ang ipapakita ni Bawang? Yung iba sinasabi, nako, isa pa tong another cooking show. But ako naman, parang bigyan natin sila ng chance. Bigyan natin sila ng pagkakataon maipakita sa atin yung sistema nila na tama, di ba? So, yun, sa malay ninyo, malakas yung pambato natin na si Chelsea Fernandez at hindi natin alam, baka siya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, I hope so. Na wag naman niya sanang gamitin lang sa ano nila, di ba? Para lang sa ingay ng pageant nila. I hope na sana makapili din ang Cosmo ng tamang sistema. Hindi naman kailangan malaki yung stage. Ang kailangan ay maayos. Di ba? Ayun lang naman eh. Hindi naman kailangan na bongge. Ay bakit naman ang Miss International tahimik lang? Tingnan mo. Napakita nila yung tamang sistema. Di ba? So, good luck kay Bawang at let's see kung ano ang mangyayari. And then, Maria Atisa Manalo, third runner-up sa Miss Universe. Ano kaya ang next sa kanya, Mama Sam? Ayun nga, marami nga nagsasabi na gusto nila isali sa Miss World, gusto nila isali sa Miss Grand. But for me, it's okay na tama na wag nang sumali si Atisa. So, nung nakaraan, sabing ganun, magre-resign daw, plano daw mag-resign as a Miss Universe Philippines. Ako naman, hindi naman ako naniniwala. Kasi nga, bakit naman siya magre-resign? Eh, ayan nga yung gusto niya. So, syempre, tatapusin niya na lang yung journey niya. At, ngayon, tingnan natin kung magkakaroon ba siya ng homecoming parade or magkakaroon ba siya ng mga eksena pa, marami pang ganap, di ba? Yung kay Michelle D kasi after ng Miss Universe, daming ganap eh. Ngayon din naman, marami din naman ako nakikita mga endorsement na pumapasok ngayon kay Atisa. And tingnan natin kung ano yung next, di ba? So, pero akong tatanungin ninyo, ayoko na siya sumali sa pageant. So, ayun nga yung tanong. Sa amin ganun, mahihirapan na daw tayong makakuha uli ng isang Maria Atisa Manalo. Totoo naman. So, tapos na yung ano natin kay Atisa, di ba? So, but naniniwala ako na may darating. May darating pa na another Atisa Manalo caliber at another Atisa Manalong ganda, yung mga tipong ganon. Meron at meron yan. Ang dami nating mga magagandang Pinay sa Pilipinas na alam mo yon na pinanganak sa ibang bansa at pwedeng manalo ng Miss Universe, di ba? So, basta congratulations kay Atisa dahil yung journey niya ay talaga namang napakaganda at natapos nga ng maayos, di ba? Third runner-up is a third runner-up. At saka, forever na yan. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.